Wala akong magagawa eh. Ganun lang ang buhay. Gusto ko sana iuwi sana sa probinsya eh. Sabi na ano doon, check up ko. Check up. Hindi ko na kaya nga buhatin yan. Mag-check up pa. Bahahe pa sa taxi. Hello, Tatay Rani. Dito po ako na meron po akong ilalapit na tulong sa inyo. Yung isang ano po dito, bedridden na nangangailangan talaga ng tulong. Lumapit po kasi sila sa akin sa ano ko doon sa barangay para kung saan daw sila pwedeng lumapit doon. Wala po akong kakilala din sa barangay, wala akong ano doon. Ang una ko pong naisip ay yung programa po ninyo. Tara po, dito tayo sa kay ate. Ito po tayo, yung electric fan, may dala po ako kasi naawa po ako dahil yung sobrang init po si ate. Wala po sa electric fan. Dito po tayo sa nilalapit kong tulong tayo sa inyo kay Ate Minda. Tara po. Ito po tayong nilalapit ko po sa inyo na naawa po kasi ako dahil sabi ko kailangan po talaga niya ng tulong. Kasi na-stroke yan doon sa trabaho niya. Tapos, dinala namin sa Maklang sa doon sa Quirino Hospital. Sabi ng doktor, operahin daw yung ulo niya. Pero 1 taon daw siya doon sa hospital. Tapos, katagal-tagal mo, wala akong trabaho. Asawa ko, stroke din. Magbabantay dito. Sabi niya, maghanap daw ako magbabantay. Magbabayad pa ako. Sana kukuha ang pila pabayad ko. Wala man ako trabaho. Asawa ko nagpakain sa amin. Magkano lang sweldo yan sa iyang trabaho. Sa MMDA, yung pagwalis doon. Stroke din. Kaya nga, kahit stroke siya, tinulungan niya sarili niya. Asawa ko 65 na rin yan. Hindi man nagbibigay din ng barangay. Kahit ano? Wala man kami tanggap dito. Ilang taon na kami dito, 19 years na kami. Nasobrahan ng stroke kasi doon sa trabaho niya, yung parang ginalakpan yung kwarto nila doon, kaya napuruhan. Nakita ng anak ng amo niya, wala na. Nakadilat ng mata. Ganyan lang. Ganun siya. Parang nanigas na ba? Tapos yung kabilang paa, ganun din. Siyempre, stroke, di ba? Mga 3 taon na yan. Ay, sobrang hirap ka mo. Hindi mo kayang paliguan, hindi ko kaya. Buhatin pa ako ng tubig doon. Stroke din ako. Minsan kausap, pag nagpapakain ako, sabi ko ganyan ang buhay. Kuya, makapagsalita pa naman ako, kuya. Hindi, para yung salita, para may rumanin ba? Yung parang, yung dati yung mga bumabalik yata. Sabi ng doktor, ganun daw yan. Nauluanin nga. Yung dating pinagdaanan niya, nalalalaw niya yan. Sino ba hindi maawa? Wala akong magagawa eh. Ganun lang ang buhay. Gusto ko sana iuwi sana sa probinsya eh. May bahay man kami doon yan. Iuwi ko man yan doon kasi magre-retire ng asawa ko yan. May resita man yung Quirino, kaya lang pinainom ko. Yung parang lumubo yung mga niya, dagmanas. Kaya tinigilan ko. Sabi na doon, check up ko. Check up. Hindi ko na kaya nga buhatin yan. Mag-check up pa. Bahahe pa sa taxi. Magkano taxi mula dito hanggang Quirino. Para mga kapatid ko doon, makatulong din. Ano gusto mo? Uwi probinsya o dito ko na lang? Kuya, uwi ako. Ate Bewley, Ate Minda, ito po pinapabigay ni Tatay Rani na tulong sa inyo para meron ka pong pambili. Meron ka pong pambili ng diaper, saka gamot. Saka ito po.
sa programa sa Flash TV. Lumapit nga sila sa akin. Yun, nung nakita ko po, kahit pa paano, naawa po ako, kahit hindi ko sila kaano-ano, inabutan ko po si ate ng konting pambili man lang ako ng diaper niya kasi nga pag umihi, hindi po mababasa yung kanyang likod kasi delikado po pag nababad sa ihi yung likod niya eh. Kaya sabi ko po kahit konti, makatulong man lang ako, nilapit ko po talaga sa inyo tay para kasi karapat-rapat po sila dapat talagang tulungan. Maraming salamat tay. Maraming salamat po Tatay Rani sa bigay ng tulong sa amin. Sana gabayan sa inyo palagi ng mahal na Panginoon niya. Humaba pa yung programa niyo. Tatay Rani, tatay ng bayan.